Kumalas si Sanaya mula sa pagkakayakap ni Draco. Babe, sasama ako sa'yo, hindi ko kaya ang hindi makita ang mga anak natin. Mamamatay ako sa kakaisip kung ano na ang nangyayari sa kanila. Kailangan nating madala sa hospital si Alaric, alam kong matapang siya, pero ang bata pa niya para madamay sa kasamaan ni Madam Mia, umiiyak si Sanaya, habang nakikiusap kay Draco. Pero babe, baka anong mangyari sa'yo pag sumama ka? Paano na ang mga anak natin, kung sakaling nailigtas ko sila tapos ikaw naman ang mawawala, pagpipigil ni Draco sa asawa. Wala nang pero babe. Ako ang talagang pakay ni Madam Mia, may kailangan siya sa akin. Itong kwintas na suot ko, alam kong ito ang gusto niyang makuha sa akin, dahil ito ang susi upang maging ganap siyang Eagle Queen ng Airy, nakahanda akong ibigay ito kapalit ng aking mga anak. Pero paano na ang mangyayari sa Airy, kapag binigay mo yan sa kanya? Masama siyang tao, at tiyak na malalagay sa panganib ang mundo ng mga Airy, kapag hinayaan mong mapunta yan sa kanya. Lalong nadagdagan ang nararamdaman niyang bigat sa dibdib. Kailangan niyang pumili ngayon, ang maging ina ng 2 anak niya, o ang maging ina ng maraming tao sa Airy. Pagkaraan ng ilang segundong pag-iisip. Nakapagdesisyon na ako babe, kailangan ako ng mga anak ko. Walang silbi ang tungkulin ko bilang ina ng Airy, kung ang tungkulin ko mismo bilang ina sa sarili kong mga anak, ay hindi ko kayang gampanan, kaya please isama muna ako babe, pagmamakaawa niya kay Draco. Parang maiiyak si Draco, habang mahigpit na niyakap ulit ang kanyang asawa. Masuyo niya itong hinalikan sa noo. Wala na siyang magagawa kundi ang payagan sa kagustuhan nito, na sumama. Okay, papayagan kita. Pero sa isang kondisyon, huwag kang aalis sa tabi ko okay. Agad namang tumungo sa kanya si Sanaya. Hinawi niya ang ilang pirasong buhok na nakatikip sa maamo nitong mukha, at masuyong tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi, na animoy wala ng wakas para sa pag-iibigan nilang dalawa. Ewan ba niya, kung bakit mayroong iba sa kanyang pakiramdam, na parang ito na ang huli nilang pagsasama. Gusto pa sana niyang patagilan ang mga halik na yun, ngunit kailangan na rin nilang magmadali, dahil nalalagay na sa panganib ang buhay ng kanilang kambal. Thank you babe, sa lahat-lahat ng pag-unawa at pagmamahal mo sa akin. Lagi kong ipinagdadasal na darating ang araw, na muli tayong magiging masaya kasama ng mga anak natin, maluha-luhang sambit ni Sanaya. Marami nang dumating na pagsubok sa relasyon natin babe, at nakaya nating lagpasan ang lahat ng yun. Alam kong nag-uumpisa pa lang ang tadhana na subukan ulit ang pagmamahalan natin, at hindi ko hahayaan na sa pagkakataong ito, tadhana pa rin ang mananalo. Ilalaban ko kayo ng mga anak natin babe, kahit katumbas pa ng buhay ko, ang emosyonal na sagot ni Draco sa asawa. Pagkatapos ng kanilang mainit na pag-uusap bilang mag-asawa, ay agad na silang dumiretso sa Fort Bonifacio Base. Upang may handa ang mga tauhan ni Draco, bago sumugod sa madugong laban sa pagitan ng Delta Forces at Dark Secrets, kasama na ang iba pang mga tauhan ng Airy, na sumanib kay Madam Mia. Alam na nila kung saan dinala ang kanilang kambal, dahil sa ibinigay na information ni Dwayne. Kanina pinasama niya ang kaibigan, dahil alam niyang malaki ang maitutulong nito sa kanila, at habang nasa biyahe, ay tinawagan niya si Madam Mia, upang mabilis na ma-hack ni Dwayne ang source ng location nito. Samantala, kanina pa paikot-ikot si Raven sa loob ng anti-gang building. Sa kahahanap ng 2 bata. Bago lang niya nakita ang ganitong uri ng building na gawa sa bato. At nakatayo pa sa kalagitnaan ng kagubatan. Mas malaki at matataas ang mga pader na nakapalibot dito, kaya hindi mo kaagad makikita ang building sa loob. Alam niyang ito ang hideout ng mga miyembro ng Dark Secrets, na pinamumunuan ng kanyang ama. Bilang anak, nasasaktan siyang makita ang kanyang mga magulang, na unti-unting nilalamon ng sobrang kasamaan, kaya hanggat maaari gagawin niya ang lahat para mapigilan ang mga ito. Buong ingat niyang binuksan ang bawat silid ng building, upang iligtas ang mga anak ni Sanaya. Masyado ng maraming kasalanan ang mga magulang niya sa kanya, at ayaw na niyang madagdagan pa ito. Kanina umiiyak siya, habang naglalakad sa daan, at iniisip kung pupuntahan ba niya si Katlea, upang sabihin dito ang lahat, o tatawagan na lang niya ito upang paalalahanan. Sa huli ay mas pinili niyang puntahan na lang ito,
pagkatapos aalis na siya sa ganitong lugar, at tuluyang magpakalayo-layo. Ayaw na rin niyang magpakamatay, dahil nadidaig siya ng takot sa Diyos, kaya hindi niya magawa ang ganoong bagay. Alam na niya kung saan nakatira si Sanaya, dahil pinaimbestigahan niya ito noon sa kanyang mga tauhan, upang makumpirma kung buhay pa nga ito. Malapit na sana siya sa gate ng manor ni Sanaya, nang agad siyang napahinto sa paglalakad, dahil napansin niya ang tatlong magkasunod na itim na van na huminto sa harapan ng gate. Mabilis na lumabas ang maraming nakaunipormeng kalalakihan sa tatlong van na yun, at pinuntahan ng bagong hinto na Mercedes-Benz sa unahan. Maya-maya pa'y narinig niya ang pagpalitan ng mga putok ng armas, kasabay ng malakas na iyak ng dalawang bata. "Mommy, Daddy!" Narinig niyang sigaw ng mga ito habang umiiyak, na agad namang tumahimik, dahil tinakpan ng mga ilong nito ng panyo, para agad silang mawalan ng malay. Ilang sandali pa'y makikita na ang 5 kalalakihan na karga ang walang malay na 2 bata, habang ang iba namay, pinagtutulugang buhati ng isang malaki at matangkad na lalaki, na tinanta niyang mga nasa 45 ang edad. Pero ang ipinagtataka niya, kung bakit ang suot na uniform nito, ay katulad din sa suot nila. Magkakasama ba sila? Pero bakit nila binugbog yung lalaki, kung isa siya sa kanilang kasamahan? Naguguluhan man siya sa mga pangyayari, ngunit kailangan niyang mailigtas ang mga anak ni Sanaya. Palihim siyang pumasok sa compartment ng kabilang van, kaya siya napadpad sa ganitong lugar. Kaya hindi na niya naabutan kung saang silid dinala ang kambal, dahil naghahanap pa siya ng paraan kung paano makalabas ng compartment na walang nakakaalam. Kaya ito siya ngayon, pawisan na ang singit sa kakahanap sa dalawa. Agad siyang napatalon at napabalik sa kanyang wisyo. Nang marinig niya ang malalakas na pagsabog ng bomba sa labas ng building. At ang mga sigaw ng mga tinamaan ng bala. Agad na nagsilabasan ang mga armadong kalalakihan ng Dark Secrets. Sa kani-kanilang mga lungga, habang hawak-hawak ang mga mahahabang armas. Wala na siyang oras, kailangan na niyang mailigtas ang 2 bata. Bago pa man siya mahuli, muntikan ng magkapira-piraso ang katawan ng mag-asawang Sanaya at Draco. Dahil sa pagsabog ng nakabaon na bomba sa labas ng building. Ang walang hiyang Cynthia na yan, nagtanim pa ng maraming bomba sa labas ng building niya. Siguradong nakahanda na ang mga ito sa paghaharap nila. Sa loob-loob ni Draco, kumuha na rin siya ng 5 bomba sa kanyang bag. Agad na tinanggal ang pin, at mabilis na hinagis ang mga ito sa gate ng building ng sabay-sabay. Di nagtagal at nasira ang gate na iyon, dahilan para malaya silang makapasok sa loob. Akmang tatayo na siya mula sa kinukublian nila ng asawa ng biglang. Draco yuko, mabilis siyang napayuko ni Katlea, at inunahan nitong tamaan ang 2 lalaki, na tatama sana sa kanila. Nilingon niya ang asawa na parang sexy action star ngayon sa paningin niya. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko alam na magaling pala humawak ng armas ang asawa ko. Sapol kaagad sa ulo ang kalaban, nangingiting puri niya sa asawa. Kaya nga naging kambal kaagad ang lumabas, di ba? Dahil sapol na sapol ng armas mo, kaya 2 agad ang tumama. Ganting pang-aasar din ito sabay talikod sa kanya. Agad naman siyang pinamulahan sa mga banat ni Sanaya. "Babe, ikaw ha maghintay kapag natapos na itong problema na ta, lagot ka sa akin, pahihirapan talaga kita sa higaan natin." Ganting pang-aasar niya rin dito, habang hinahabol ang asawa, ayaw niyang magpatalo sa kanya. "Kaya nga bilisan na natin para matapos na, at baka magbago pa ang isip ko, imbes na ako ang pagurin mo, ikaw pa ang mapagod ko." Pang-iirita pa rin ito sa kanya. Napakamot na lang sa ulo si Draco. Bakit parang nararamdaman niyang magiging tinagurian siyang takos sa pagkatapos nito? Sa isip-isip niya. Sabay silang mag-asawa na pumasok sa loob ng building, at hinanap ang kanilang kambal. "Dwayne, naririnig mo ba ako? Nakita mo na ba ang location, kung saang silid ang mga anak ko?" Tanong ni Sanaya kay Dwayne sa pamamagitan ng suot niyang earpiece. Lahat ng team ni Draco, pati na sila ay may mga suot na Intel HX Series D-shape earpiece sa kanilang mga tainga, upang mamonitor nila ang galaw ng bawat isa. "Yup, nakita ko na sila mula dyan sa kinatatayuan nyo, kumaliwa kayo tapos umakyat sa hagdan, pag-akyat ninyo lumiko kayo sa kanan, at diretsuhin nyo papunta sa dulo. Please mag-ingat kayo, dahil may maraming nakaabang na mga tauhan ng Dark Secret sa labas ng pintuan."
Pag nalampasan ninyo na sila, pumasok kayo sa loob, ngunit sa loob mismo may isa pang kwarto, andyan sa loob ng kwarto na iyon ang kambal mo. Nagkatinginan silang mag-asawa, at kahit hindi man sila nagsasalita, naintindihan nila ang ibig sabihin ng bawat isa. Matapos nilang patumbahin ang lahat ng mga kalaban, na nakaharang sa kanilang daraanan, sa wakas ay nakapasok na rin sila sa loob ng silid na iyon. Sinipa ni Draco ng malakas ang isa pang pinto sa loob ng silid na iyon, kaya agad naman itong bumukas. Nanay Martha, biglang bigkas ni Draco nang masaksihan kung sino ang nasa loob ng silid na iyon. Nakita niyang nakahiga ito sa kama, at parehong may tali ang dalawang kamay at paa, samantalang ang kanyang bibig naman ay natatakpan ng busol. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Draco sa matanda, habang tinatanggalan ng tali ang dalawang kamay nito at paa, pati na rin ang busol sa kanyang bunganga. "Draco anak, bilisan mo hanapin niyo si Simon, dinala niya ang mga anak mo." Umiiyak na sabi ni Nanay Martha, nang matanggal na ang busol sa bunganga niya. "Ha? Paano mo nalaman na may anak ako?" tanong ni Draco. "Ha? Kanina dalawang bata ang nagsabi na ikaw ang daddy nila," natatarantang sagot nito. "Dali, bilisan mo na, habulin mo sila," pagmamadali niya kay Draco. "Saan nila dinala ang mga anak ko?" nagmamadaling tanong ni Draco. "Doon sila dumaan, bilisan nyo na. Baka hindi mo sila maabutin." Agad namang tumakbo sina Draco at Katleya sa direksyon na tinuro ni Nanay Martha sa kanila. Di nagtagal ay naabutan na rin nila ang mag-amang Simon at Raven, na karga-karga ang kanilang mga anak. Si Simon Colster ay karga si Alaric, na wala ng malay at duguan ang kamay, samantala si Raven naman ay karga si Adira na nawala na rin ng malay. "Simon, Raven," sabay na sigaw ng mag-asawa. "Simon, anong ginawa mo sa anak ko? Patutumbahin kita." Sigaw ni Draco na halatang lumalabas na ang katapangan sa ulo. Mabilis namang tumakbo si Sanaya, habang umiiyak papunta sa mag-ama, upang kunin ang kanyang kambal. Agad naman nilang binigay ito sa kanya. "Sanaya, I'm sorry, maniwala ka, gusto naming iligtas ang mga anak mo mula kay Cynthia." Pagpapaliwanag ni Simon. "At sa tingin mo maniniwala ako, na kaya mong tapusin ang mga magulang ko, na mismo kadugo mo? Paano ko papaniwalaan na wala kang balak na saktan pati ang mga anak ko? Sanaya, patawarin mo ako. Hinayaan kong mangyari ang lahat ng ito, dahil sa pansarili kong interest. Alam kong mahirap patawarin ang mga taong katulad ko, pero sana maniwala ka, kailangan mo nang magmadali, makapangyarihan si Cynthia, at wala kang kapangyarihan para labanan siya, hawak niya ang buong Eri, at maging ang Dark Secrets. At bakit ikaw hindi? Di ba magkasabwat kayong dalawa? Sanaya, maniwala ka sa kanya. Nandito kami para iligtas ang iyong mga anak, pangungumbinsi na rin ni Raven. Wala nang natira sa mga tauhan ng Dark Secrets na sinasabi mo, dahil inubos na silang lahat ng mga tauhan ko. Ngayon ituro mo sa amin kung saan ang Madam Mia na yan. Kailangan niyang pagbayaran lahat ng ginawa niyang kasamaan mula sa aking ina, at ngayon sa aking buong pamilya, galit na wika ni Draco. "Hindi na kailangan ang hanapin mo pa ako, Draco," matapang na sagot ni Nanay Martha, na ngayon ay nasa likuran na nila. Laking pagkasindek ni Draco at Sanaya, nang sa kanilang paglingon ang mukha ni Nanay Martha ang tumambad sa kanilang harapan, at may hawak itong armas na katutok sa kanilang dalawa. "Nanay Martha, anong ibig sabihin nito?" nalilitong tanong ni Draco. Hindi siya makapaniwala, na ang babaeng tinuturing niyang pangalawang ina, ay gagawin ng ganito sa kanyang pamilya. "Hindi ka pa rin ba nakakahalata, Draco? Si Cynthia, Madam Mia, at ako, bilang Nanay Martha mo ay iisa. Ang galing ko, di ba? Napaikot ko kayong lahat sa mga palad ko." Parang baliw na ang tawa nito. Ibang-iba siya sa Nanay Martha na nakasama niya, mula pa noong maliit siya. Ikaw ang tumapos kay Mommy. Pero bakit? Bakit mo nagawa sa amin ta? Itinuring kitang parang tunay kong ina, parang maiiyak niyang tanong. "Ang pagkamatay ng mommy mo ay wala dapat sa plano ko. Ngunit nalaman niya ang lahat ng mga lihim ko noon. Kaya kailangan ko siyang burahin." Narinig niya kaming nag-uusap ni Simon, tungkol sa plano naming pagbure sa mga magulang ni Sanaya. Kaya para mawala ang balakid sa mga plano ko, pinatahimik ko siya.
Noong nanganak na ako kay Raven, pinatahimik ko siya at pinaniwala ang lahat na namatay siya. Dahil sa panganganak, at kung itatanong mo kung paano ako napunta sa daddy mo. Simple lang. 1 taon makalipas mula nang mawala ang iyong ina, nalaman ko na bago pala siya mawala noon, palihim siyang pumupunta kay Philip para kunin ka. Syempre kinabahan ako, malay ko kung may kinuwento siya kay Philip tungkol sa sekreto ko, diba? Kaya naisip ko na magpanggap, para malaman kong may alam si Philip. Pumasok ako bilang katulong sa inyong mansion, para makuha ang loob niya. 1 buwan makalipas, nadiskubre kong nabuntis pala ako ni Simon sa pangalawa naming anak, na si Marie, kaya para hindi ako mapaalis sa mansion ng mga Del Fuego, ginawa ko ang lahat para may mangyari sa amin ng daddy mo, at napagtagumpayan ko naman, kaya naging anak niya si Marie. O diba, ang talino ko. Napaawang ang mga labi ni Draco at Cattleya, habang nakikinig sa mga kwento ni Nanay Martha. Parang na-froze sila sa katotohanan, na nakalatag ngayon sa harapan nila. At ikaw Sanaya, kung gusto mong lumabas dito ng buhay, ibigay mo sa akin yang kwintas mo, at isa pa hindi mo naman kayang pamunuan ng buong area, dahil ako na ang may hawak sa kanila, dagdag pa sa sinabi nito, habang tinututok ulit ang arma sa direksyon ni Sanaya. Hindi mo makukuha sa akin ta, ayaw kong manganib ang buong area dahil lang sa kasamaan mo. Agad na umayaw si Cattleya, nang magbago bigla ang isip niya. Gusto mo ba talagang mawala, katulad ng pagkamatay ng iyong ina? Sanaya, alam mo bang dahil sa katigasan ng ulo ng iyong ina, kung kaya't nangyari sa atin ang lahat ng ito? Kung sana pumayag na lang siya na ibigay sa akin ang pagiging Eagle Queen, edi sana magkakasama pa kayo ngayon. Kung magmamatigas ka pa, pasasabugan ko yang bungo mo. Sobra-sobra na talaga ang kasamaan mo. Bakit di mo subukang iputok sa akin yan? At nang maramdaman ko naman kung paano tapusin ang sarili kong ina. Mapait na ngumiti si Raven na humarap sa kanyang ina, habang hinaharangan ng katawan niya si Sanaya. Ito ako ina ko, burahin mo na ako. Para naman masabi ko sa sarili ko, na sa wakas minahal mo na rin ako. Dahil ngayon mas gugustuhin ko pang mawala, kaysa ang nakikita kang nagkakaganyan. Wala nang mas importante sa'yo kundi ang kapangyarihan. Minsan ba natanong mo na rin sa mga anak mo, kung ano ang gusto nila? Sumagi na rin ba sa isip mo, na baka kailangan din nila ng isang ina? Alam mo minsan naiinggit pa ako kay Draco dahil siya nakaramdam at nakaranas ng pag-aalaga mo, ngunit ako. Simulat sa pagkabata, na kaya mo na akong talikuran at ibintang sa iba ang tungkulin mo bilang ina. Kaya sige na ina ko, iputok mo na. Kahit mawala man ako, may isakap ang anak, diba? Iputok mo na. Wala akong nakilalang ina na kasing sama mo. Sigaw ni Raven habang umiiyak. Nanggigigil talaga siya sa kanyang ina. Raven, umalis ka. Huwag kang hamarang dyan. Huwag mo akong pigilan sa gagawin ko. Umiiyak na ring saway ni Nanay Martha. Ramdam niya na nagukit sa kailaliman ng kanyang puso, ang bawat salitang binitawan ni Raven sa kanya. Ngunit huli na para pagsisihan ng lahat, kailangan niyang tapusin kung ano man ang kanyang nasimulan, kahit haantong man sa kanyang kamatayan. Sanaya, tumakbo ka na, sigaw ni Raven, nang mapagtantong wala nang balak ang kanyang ina na magsisipa. Nakita naman ito ni Nanay Martha, kaya agad niya itong pinaputukan ng kanyang hawak. Parang nahimasmasan naman si Draco, kaya sumabay din ang pagputok ng armas niya, at tumama sa dibdib ni Nanay Martha. Raven, sigaw naman ni Simon, nang makitang niyang bumagsak si Raven sa sahig. May tama ito sa dibdib, dahil hinaranggan ng katawan nito ang bala na para sana kay Sanaya. Sa sobrang galit ni Simon, pinaulanan niya ang katawan ni Nanay Martha, dahilan para agad itong nawala. Raven, anak, sumagot ka Raven. Parang maubos na ang kanyang boses, sa pagsigaw sa pangalan ng kanyang anak, ngunit hindi na ito humihinga, dahil tumagos ang bala sa dibdib nito. Niyakap niya ang kanyang anak na wala ng buhay, habang patuloy sa pag-iyak. Patawarin mo ako anak, patawarin mo ang daddy. Maya-maya pa'y umangat rin siya ng tingin, at sa kanyang nanlalabong mga mata, makikita at mararamdaman ni Draco at Sanaya ang sobrang sakit na mawala ng isang anak. Habang nakaluhod ito at nakayakap kay Raven, pinilit nitong ibigkas ang mga salitang gustong kumawala sa kanyang dibdib.
Sanaya, alam kong hindi sapat ang paghingi ko ng kapatawaran, sa lahat ng mga kasalanang ginawa ko sa iyo, at sa mga magulang mo. Sana patawarin ako ng Diyos sa gagawin kong ito, ngunit ito lang ang tanging paraan, para pagdusahan ko hanggang sa kabilang buhay ang kasalanang ginawa ko sa inyo. Pagkatapos niyang humingi ng tawad, ay agad niyang ipinaputok ang ano sa kanyang ulo, dahilan para bumagsak din ito sa sahig. Huli na para awatin siya ni Draco, dahil pumutok na ang armas sa sentido nito. Bumuhos ang mga luha ni Sanaya, dahil sa awa na kanyang nararamdaman para kay Raven. Kahit sa kahuli-hulihang pagkakataon, ipinaramdam nito ang pagmamahal niya sa kanya, sa pamamagitan ng pagbuwis ng kanyang buhay. Thank you Insan, iniligtas mo ang buhay ko, at ng aking mga anak, asal ni Sanaya, habang nakatitig sa nakahandusay na katawan ni Raven. Niyakap ni Draco si Sanaya, upang maibsan ang bigat na nararamdaman nito. Halika na babe, kailangan nating madala sa hospital si Alaric. Di nagtagal at dumating na rin ang ambulansya, upang dalhin sa hospital ang lahat ng mga nasawi at nasugatan. Sa isang ambulansya naman, ay lulan sina Draco at Sanaya, kasama ang kanilang dalawang anak. Daddy, si kuya inaasar na naman ako. Nagpapakampi na sigaw ni Adira sa daddy niya. Kung dati sa tuwing iiyak ito palaging mommy niya ang tinatawag. Ngunit ngayon ang daddy na niya ang lagi niyang bukang bibig. O ayan, nagpapakampi na naman sa'yo ang prinsesa mo. Spoiled mo palalo yang anak mo, at ikaw rin ang mahihirapan yan paglaki, sabay irap niya sa asawa. Nginitian lang siya ni Draco at siniil ng mainit na halik sa kanyang labi, bago pinuntahan ang kambal, na ngayoy nag-aasaran habang naglalaro ng buhangin sa dalampasigan. Mahigit 1 taon na rin ang nakalipas, simula nang mangyari ang malagim na trahedya sa kanilang buhay. Ang pamilya Colster na sina Simon, Raven at Nanay Martha, ay sabay-sabay nilang binigyan ng mapayapang libing. Noong inilibing sila, ipinagtataka nila ni Draco, dahil hindi nagpakita si Marie. Hinayaan na lang nila ito, at inunawa, baka hindi pa nito matanggap ang nangyari sa kanyang pamilya. Ang Colster Shipping Lines at Sterling Hotels Incorporation, na inagaw noon ni Simon Colster ay naibalik na rin sa kanya, at nasa pamamahala na ngayon ng kanyang asawa, dahil pinag-merge nito ang kanilang kumpanya. Sa ngayon nandito sila sa New York at nagbabakasyon, dahil gusto na rin ng kanyang lolo Harry na dito siya mangganganak. Opo, buntis na naman siya ngayon, at ang malupit pa dahil triplets na naman ito. Ewan ba niya sa kanyang asawa, minsan naisip niya, di kaya siya malosyang kaagad pag ganitong laging kambal ang iniluluwal niya. Babe halika, may nahuli kaming malaking isda ni Alaric, narinig niyang tuwang-tuwa si Draco habang tinatawag siya. Nagdududa pa siyang lapitan ang mga ito, baka pinagtitripan na naman siya. Ito kasi lagi ang ginagawa ng dalawa ang asarin siya. Agad naman siyang paika-ikang maglakad papunta sa kanila. Kabuwanan na niya ngayon, kaya masyado nang malaki ang tiyan niya at ang bigat pa. Saan niyo ba nahuli yan, bakit parang hindi ko naman kayo napansin na nanghuli kayo ng isda? Tanong niya sa mga ito. Ang lalim kasi ng iniisip mo, kaya hindi mo napansin na kahapon pa namin nahuli ta, pang-aasar sa kanya ni Draco, na agad namang ikinairita niya. Daddy tingnan mo si Mommy mas lalong lumalaki ang butas ng ilong pag nagagalit siya, tuwang-tuwa na wika ni Alaric. Babe, ikaw naman masyado kang high blood. Sige kapag lumabas ang baby natin, sigurado sa akin na naman magmamana yan, pabiro niyang sabi sa kanya. Bahala na nga kayong mag-ama. Pareho talaga ang ugali nyo. Adira halika na, kailangan mo nang magbanlo para makapagbihis ka na, pagkasabi ay agad niyang tinalikuran ang mag-ama. Mommy ang bilis mo naman maglakad hintayin niyo naman po ako. Pagrereklamo ni Adira, dahil hindi siya makahabol sa malaking hakbang ng kanyang ina, na ngayon ay nag-aalburuto na sa galit. Babe, ang laki na ng tiyan mo Pwede bang magdahan-dahan ka naman sa paglalakad? Pahabol na sabi ni Draco, ngunit napabuntong hininga na lang siya, nang makita niya ang kanyang asawa, na mas lalo pang binilisan ang paglakad dahil sa sinabi niya. Sumilay ang pilyong ngiti sa kanyang mga labi, kaya binilisan na rin niya ang kanyang mga hakbang. Kabayo, malakas na tili ni Sanaya dahil sa pagkagulat, nang bigla siyang binuhat ng asawa, Draco ano ba? Ibaba mo nga ako, nakakahiya sa mga anak mo. Hayaan mo sila.
Ang lalaki na ng mga yan, 7 years old na sila babe, kaya naiintindihan na nila ang mga ganitong bagay, saka siya nito kiniliti sa leeg, sa pamamagitan ng mga maliliit nitong balbas. Nagsitayuan naman ang mga balahibo ni Sanae sa sobrang kiliti. Draco, ano ba? Nakikiliti ako, ibaba mo nga ako. Tama na. Napapailing si Lolo Harry, habang tinitingnan ang mag-asawa na dumaan sa kanyang harapan, at diretsyong pumasok sa kanilang silid, hindi man lang siya napansin ng mga ito, na nagkakape sa veranda. Ito talaga si Draco, masyadong hot sa asawa, mangganganak na nga, parang may plano pa na humirit sa loob-loob niya, habang panay ang iling. Oh, ayan ka na naman, parang tinging nanunuya na naman yang mga tingin mo kay Draco, hayaan mo na sila. Basta't masaya si Sanaya, maging masaya na rin tayo para sa kanya. Lolo, Lola, narinig nila ang masayang sigaw ng kambal, habang papalapit sa kanila. Nakabihis na ang mga ito ng tuyong damit, malapit lang ang mansion nila sa dagat, kaya lagi silang naliligo doon. O ano, nag-enjoy ba kayo? Tanong ni Lolo Harry, na tuwang-tuwa sa kanyang mga apo. Opo Lolo, may nahuli kaming isda ni Daddy, tuwang-tuwa na sagot ni Alaric sa lolo niya. Talaga? O asa na ang isda? Papaihaw natin. Napakamot sa ulo si Alaric, nandun na dala ni Daddy sa loob ng kanilang silid ni Mommy. Bawal naman ang bata pumasok doon, kaya hintayin na lang namin kung kailan sila lalabas. Napaawang ang labi ng dalawang matanda. Paano bang nakalimutan ng dalawa na iwanan ang isda sa labas? Di nagtagal ay naririnig na nilang bumukas ang pinto sa itaas, at iniluwa ang sumisigaw sa sakit na si Sanaya, habang buhat-buhat ulit ito ng natatarantang si Draco. Draco, bilasan mo ang sakit. Ayaw ko na talaga mabuntis. Draco, ano ba bilasan mo? Mamamatay na ako sa sakit. Aray. Babe, yes. Ito, malapit na tayo sa sasakyan. Daddy, nakalimutan mo ang bag, na may lamang gamit ng mga kapatid ko, pahabol na sabi ni Alaric, nang mapansing walang ibang dala ang ama, kundi si Sanaya lang. Teka sandali, nalilitong tumakbo ulit ito pabalik sa loob ng mansion, habang buhat-buhat pa rin si Sanaya. Draco, ano ba, mangganganak na ako? Aray, humanda ka sakin pag nanganak ako, 1 taon kang sa labas matutulog. Impit na sigaw ng kanyang asawa. Nadagdagan ang pagkataranta ni Draco sa narinig, at bumalik ulit sa kotse. Alaric, anak, ipadala mo sa driver ang mga gamit ng mga kapatid mo sa hospital. Bilis. Sabihin mo sumunod sa akin. Natatarantang utos nito sa anak, bago pinasibad ang kotse paalis. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ni Draco, nang makitang lumabas na sa delivery room ang doktor ni Sanaya. Malaki ang kanyang mga hakbang, na nilapitan ito at saka tinanong. Doc, kumusta na ho ang asawa ko? Congratulations Mr. Del Puego, she gave birth to your 4 babies, without any problems. 2 of them are boys and 2 are girls. Nakangiting sagot ng doktor sa kanya. Biglang napaawang ang kanyang mga labi, dahil sa kanyang narinig. Akala niya triplets lang, bakit naging quadruplets? Hindi kaya siya mabugbog ni Sanaya pag nagising na ito. Agad siyang kinabahan, habang hinihintay na mailipat si Sanaya, sa kanyang magiging silid. Nagising si Sanaya sa ingay na nakapalibot sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, para lang magulat sa kanyang nakita. Anong nangyari? Nasa Pilipinas ba ako? Kapistahan ba ng Santo Rosario? Babe, kinakabahang tawag ni Draco sa kanya. Ibinaling niya ang tingin sa katabing asawa, at nakita niya ang malalim na dimple nito, habang umingiti sa kanya. Thank you for giving me another quadruplets babe. Ang saya-saya ko ngayon, naging 6 kaagad ang anak natin. Sabi ni Draco habang tinatakpan ng kabang nararamdaman. Sa paraan ng malapad na pagngiti sa asawa. Agad niyang nakita ang paglaki ng mga mata ni Sanaya, habang nililibot ang paningin sa 4 na sanggol, na ngayoy karga-karga ng lolo at lola niya, habang ang dalaway karga-karga naman ni Erami at Asher. Nakaupo naman sa couch ang dalawa na sina Aidan at Axel, habang kinakandong ang kanyang kambal na sina Adira at Alaric. Ang dalawa naman na sina James at Dwayne ay nanatili lang nakatayo sa tabi ng pinto, habang nakamasid sa kanila. Bigla ulit siyang kinabahan, nang makitang lumipat ang nangangalaiting tingin ng kanyang asawa sa kanya. Babe, ang galing mo no.
Naghanda ka pa talaga ng isang hukbo sa loob ng silid ko, para paggising ko hindi agad ako magagalit sa'yo. Malandi bagamat may diin niyang pagkakasabi kay Draco. Lumapit ka nga dito babe, sabay sinyas sa asawa, upang ilapit ang tainga nito sa bibig niya. Akala naman ni Draco ay may ibubulong sa kanya ang asawa, kaya agad naman niyang nilapit ang kanyang tainga sa bibig nito. Ilang saglit pa'y maririnig na ang impit na sigaw ni Dre sa buong silid, na siya namang ikinagulat ng lahat. Ang sakit babe. Bakit ka ba nangangagat? Nagpipigil sa galit na tanong niya sa asawa, habang hinihimas-himas ang kaliwang tainga na namumula na, dahil sa kagat nito. Pasalamat ka nga at kagat lang ang inabot mo sa akin. Wala yan kung ikumpara sa sakit na inabot ko sa pagluwal sa mga anak mo, na akala ko 3 lang, ginawa mo pa palang 4. Sa susunod sa labas ka na matulog. Para mapigilan mo yang baril mo sa harapan sa pagputok, pagmamaktol niyang sagot kay Draco, na agad namang ikinatuwa ng lahat sa loob ng silid. Agad namang natauhan si Draco, kaya mabilis niyang nilapit pa ang kanang tainga niya sa bibig ni Sanaya. Babe naman, huwag namang ganyan na parusahan mo ako ng 1 taon, ito pa ang isang tenga ko, kagatin mo, ibuhos mo na lahat ng init ng ulo mo ngayon babe. Huwag lang ako matulog sa labas. Lalong humagalpak sa tawa ang lahat. Ilang araw lang ay lumabas na rin sila ng ospital, at dumiretso na sila ng mansion. Hindi inaasahan ni Draco, na tutuhanin ni Sanaya ang sinabi sa kanya, na sa labas siya matutulog. Kaya ngayon mag-iisang linggo na siyang natutulog dito sa guest room. Kasama ng kanyang 4 na anak. Mag-iisang linggo na rin niyang pinagpupuyatan ang mga ito. Mula sa pagtimpla ng gatas, pagpalit ng diaper, at paghiheli sa mga ito hanggang sa sila ay makatulog. Batid niya sa sarili ang sobrang hirap na mag-alaga ng sanggol. Lalo na kung 4 silang umiiyak ng sabay-sabay. Ito kasi ang parusa sa kanya ni Sanaya. Para maramdaman niyang hindi basta-basta ang mag-alaga ng kambal, yun pa kaya kung 4 na. Ngunit hindi na siya nakatiis na hindi ito makasama. Mabilis niyang pinatulog ang quadruplets, at nang masiguradong mahimbing na ang tulog ng mga ito, ay dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid, at parang magnanakaw na kinuha ang susi, at nagpuslit sa silid nilang mag-asawa, kung saan mahimbing na natutulog si Sanaya. Parang nagkaroon pa ng wet dream si Sanaya, dahil nararamdaman niya ang mga maiinit na halik ng kanyang asawa, mula sa kanyang tainga, pababa sa kanyang leeg, hanggang sa tumagal sa kanyang tiyan. Sa kanyang pagdilat, ang mga namumungay at nagnanasang mga mata ni Draco, ang agad niyang nakita. Wala na itong kahit anumang saplot sa katawan, at maging siya ay napagtagumpayan na rin itong habaran habang natutulog. Babe please, I miss you, hindi ko na kayang matulog sa labas, mas lalo mo lang dinadagdagan ang pagmamahal ko sa'yo, garalgal ang boses nito habang bumubulong sa tenga ni Sanaya. Para namang nag-init kaagad ang katawan niya, dahil sa epekto ng mainit na hininga nito. Na dumadampi sa likod ng tainga niya. Babe, mahina at malandi niyang tawag sa asawa, parang naging hudyat naman yun kay Draco, upang tawirin ang pagitan ng mga labi nila. Matagal silang nagpalitan ng mga maiinit na halik sa kanilang mga labi, at di nagtagal maririnig na ang mga ingay ni Sanaya, dahil sa hindi mapigil ang kakaiba na ipinarones ni Draco sa kanya. Sumilay naman ang mga ngiti sa labi ni Draco, dahil sa wakas muli na naman niyang napagtagumpayan na maangkin ang asawa. Sa kabilang silid ng mismong mansion ni Sanaya, nakahiga ang isang 27 anyos na dalaga, at makikita ang galit sa kanyang mga nanlilisik na mata. Siya na ngayon ang pumalit na tagapag-alaga ni Alaric at Adira, dahil umalis na si Era May. Kailangan daw nitong umuwi muna sa probinsya. Ngayon ang hinihintay niyang pagkakataon, para makapaghiganti sa mga taong nagwasak sa buhay niya.